Dahil late ng flight namin, we decided to stay the night at Dumaguete. We stayed at Casa Rubin. 1,800 ang bayad, may kasama ng breakfast. Uy, malinis. So we are here at Dumaguete, Rizal Boulevard. Punta kami dito sa may mga kainan dito. Kain lang kami ng dinner, kakadating lang namin. Yeah. Sobrang traffic din dito sa may Dumaguete. At mga struggles namin sa airport. Oo, kwento na lang namin ng mga life experience. Yeah. Kanin malaki nga. 25. Morning, we are here at Casa Rubin. Here is our breakfast for today. Current time is 7:30. Mamaya pupunta na kami for Pagkatapos namin kumain, pumunta na kami Dumaguete Port para makabili ng ticket papunta sa Gihon. Montenegro Lines ang sasakyan namin at 10 AM departure time. 234 pesos nga pala ang pamasahe. Pagpasok naman sa port, may babayaran ng terminal fee na 15 pesos. We are here. So, waiting kami ng 10 AM for our boat trip. 10 AM pa yung nakaschedule sa amin. So parang 2 hours na tayo biyahe. Waiting game kami dito. Dito sa barko, meron nga palang mga aircon na upuan dito. Pero dito kami umupo sa labas kasi malamig naman yung hangin eh. Nag-rent lang kaming Honda Click for 2 days dito sa may Postada Motorcycle Rental. The price per day is 400 pesos. Pero kung bit lang re-rentahan mo, may makukuha kang 350 per day. Forbidden drink. Yung mga gamit namin, yung 2 maleta, sinakay na lang namin kay Kuya na habal-habal. Nagbayad lang kaming 150 pesos para dalhin yung mga gamit namin hanggang doon sa hotel. Kung mag-aarkila kasi ng tricycle, 300 pesos ang bayad. Dahil 12 noon kami nakarating sa hotel namin, di pa daw ready yung room. Kasi 1 PM pa ang check-in. Kaya dumiretso muna kami dito sa may monkey business para kumain. Nag-range from 300 to 400 ang mga meal dito. Sarap naman ang food kaya sulit na rin. Sila yung mga kin-order ni Alex, peanut butter chicken naman yung sa akin. Dahil sobrang gutom na, nakalimutan na namin video at kaya picture na lang muna. So here is our room here at Seaview Beach Resort. So here may mini fridge, may fan, may TV, tapos aircon. Couple bed lang siya. And here is the CR. Maganda siya. So mura lang to, parang nasa 1.6 lang ata or 1.8. Nabook namin siya sa through Agoda. Yan. Ganda ng room. Tapos ang mura lang. So sa ano to, Seaview Beach Resort. May libre pa silang OTAP. Yan, may libre ring OTAP galing sa Tauhai Restaurant. Yan, may free drinks din sila, water. Tapos kaharap lang namin yung beach. Ito lang yung beach. Nice. Ang ganda ng view.
So sa Agoda lang namin na book to. 2 nights kami dito. Mabait naman yung front desk nila, si Ate Joy. Hello. So parang less than 2K lang to. Pero kompleto yung amenities niya. May mga blow dryer, may toiletries, ref pa sila. So pwede ka siguro kaming bumili ng drinks mamaya dito. Tapos palamigin na lang namin. Tapos dito na lang kami sa harap mag-iinuman. Ito lang kasi yung harap eh. Oh. So yan, pahinga lang muna kami dito. Tapos mamaya gagala ulit kami. So, ano lang, freshen up lang muna ulit kasi pagod eh. Tapos mamaya bumotor ulit kami. Bye! Testing mo yung preno. Gusto daw ni Alex i-try magmotor, kaya pinitesting ko sa kanya yung Honda Click. Oh, masyadong malakas yun. Konti-konti lang. Pwede ba okay lang ba sa likod lang? Oh, pwede man sa likod lang. Si Alex tinaturo. First time niya magmotor. Hindi siya marunong magmotor, ngayon lang siya nagmotor. First time niya. Tinitesting ko siya ng taon na click eh. Ang tagal bago makaliko eh. Yay! Oh, dandan. Oh! Oh, stand mo muna. Side stand. Pwede. Oh, kamusta? Ang tagal mo bago makaliko. Parang 5 minutes ka ata doon. Parang 3 na ata yung lokal na huminto sa akin. Gusto. Kamusta ang first time magmotor? Ako ba? Pero kasi wala naman kasing kasalubong kaya madali. O gano'n ba rin yan? Alis na tayo. Tara nga pala. Tara na. Dito lang ba? Wow, ganda. We are here at Pitogo Cliff. Ayan. Konti lang ang tao. Tapos may mga tumatalon sa baba. Gantingin na lang dahil ang mga takot magsitalon. Palis na kami dito sa may Pitogo Cliff. Nag-picture lang kami dito para di kami tumalon. Pero konti lang tao ngayon. Kasi hapon eh. Sabado ngayon pero konti lang tao. Di siya masyadong crowded. Kaya masarap magpunta dito eh. Yan, punta na kami ng Runic ngayon. Ang oras 4 PM. Walang entrance dito, no? Wala nga eh. Walang entrance fee ata dito. Hindi kasi kami siningil eh. Motor-motor muna kami guys. May entrance fee nga pala dito sa Runic na 150 pesos pag weekend. Pwede nga mag-swimming pag nasa loob ka na. Pwede ka din mag-upgrade ng upuan at pwesto depende kung saan gusto.
para mas masarap yung panonood nyo ng sunset habang umiinom. Yan si Alex na naglalaglag ng motor. Did you see that? Did you see that? That's so great. Okay ka na? Okay ka na? Yeah. So great. Alay ka na. Pagkabalik naman naming hotel, tumambay lang kami dito sa labas bago matulog. Good morning. It's our date. Medyo maulan kanina umaga. And later we're going to Cambugaay Falls. May breakfast na kami dito na free breakfast sa Tauhay Resto. Kakain muna kami. Nag-try ulit si Alex magmotor. This time, pass niya naman ako. Mga 1 kilometer din siguro to mula dun sa hotel namin. Oo, ito ka doon sa Meta Park. Ang layo na narating mo. O, side stand mo. Oh. Sige na. Okay na. Happy man, Allah. Let's go. So we are here at entrance of Cambugaay Falls. So may register lang ata kami doon. Guys, ayos lang muna kami saglit. Medyo malayo rin yung biyahe, no? Mga 20 minutes siguro. So we are going here sa may Cambugaay Falls. May admission fee lang na 50 pesos. Then after nun, proceed na tayo dito sa may falls. Medyo matarik lang pero may railings naman tsaka mabato naman. So ingat na lang kasi medyo basa yung daan. Medyo ano lang naman, saglit lang naman. Mga ano lang, 3 minutes na pababa. Kasi yan agad yung falls eh. Wow, sobrang blue. Dito pa lang kita na. Cambugaay Falls, dumiretso na kami Lagaan Falls. May entrance fee nga pala dito na 50 pesos per head. Mga 5 to 10 minutes na trek lang naman, nasa falls ka na. Required nga palang may kasamang tour guide bago bumaba sa falls.
bayad sa mga tour guide. Kaya depende na sa inyo kung magkano yung bibigay nyo sa kanila. Roko shake and chicxulog for our lunch. Ito kami ngayon sa may Hapitanan. Ito kami nag-lunch sa may Hapitanan. May mga chicxulog dito for 95 pesos lang. Mga chicxulog, pork silog, mga 95 pesos lang. Tapos may mga buko shake din, mango shake. Tapos pwede rin kayo mag-picture dito yung parang naka-broomstick kayo. Ito yung tsura. Ayan dyan. Tatalon lang kayo dyan. Pinahili pa? Pinahili pa? Nagkakasama isa? Dila mo ni tanga. Pag tayo na disgrasya. Wala doon sa may Kapitanan hanggang dito sa may Salagdoong Beach si Alex ang nag-drive. Angkas na ako. Ang na first time na ito magmotor. Angkas pa ako. Ito, dito na kami sa may Salagdoong. Ang aking driver. Ako ay isang passenger prince. I drove like 20 kilometers. Ang ina boy, mas kabado pa yung angkas kaysa sa driver. Uy, I did great kaya. Mga biyaheng 25 minutes sana pero naging 1 hour. So we are here at Salagdoong Beach. Medyo mainit ngayon. Alas 2 na kasi. So mag-swimming lang kami dito. Tapos 4 or 3:30 punta naman kami ng Paliton Beach. After namin sa Salagdoong Beach, nagpunta naman kami Paliton Beach. May bayad po. 20 pesos. Ano ba yan? We are here at Paliton Beach. Naghihintay lang kami ng sunset dito. Ito kami magsa-sunset. We're just gonna wait here and chill out, swim. So yun, waiting lang kami dito ng sunset. Dito kami sa may Paliton Beach. So maraming tumatambay lang dito. May mga konting establishment dito, mga snacks lang, mga beer, may bar, may mga fries, mga ganun lang. Wala yung mga pagkain talaga na Heavy. ulam. Walang mga ulam. Pero meron natang paluto yung heavy boodle fight. Ganun. Mostly puro foreigner yung mga nandito. Parang mga 80% foreigner.
So siguro maghintay lang kami ng sunset dito, tapos hindi na siguro kami magsiswimming. Then after nun, pahinga naman siguro kami sa bahay. Then kain siguro kami ulit. Alright. Dito kami sa may harap ng accommodation namin. Yung beach kasi dito sa harap ng accommodation. Ano lang siya, low tide lang siya. So, makita mo yung accommodation natin. Ayan lang sa harap. Zoom, 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 zoom. Yan, yan. Tapos sobrang lawak ng ano dito. Ang beachfront. Siya ay isang misteryosong lalaki. Galing kami kanina sa May Paliton Beach. Kaso nga lang, masyado madaming tao eh. So dito na lang kami. Pares lang din naman ng view. So din naman din na kami magsiswimming kanina. So dito na lang kami. So yan, pagtaas na yung sunset, kakain lang kami. Tapos sleep. We ended the day dito sa may Dagsaan Resto para mag-dinner. Nag-order lang kami chicken inasal tsaka pork sinigang. Morning! Good morning. It's our last day today. Last morning. Last morning here at Sikihor. So breakfast ulit, same breakfast lang. Tapos nag-order lang kami ng additional coffee and matcha. So yun, pagtaas nito, punta lang kami dun sa may Lassie Church. Balete 3. Sa may Balete, Old Balete 3. Tapos, Pahinga na siguro. Here at Lassie Convent. So, walang tao ngayon kasi Monday. So, kaharap lang nito yung sa may Lassie Church. Historical building siya. Konbento siya nung araw. So, 20 pesos lang yung entrance fee dito. super lang. Ano, may malaki oh. Testing ko isang paa lang.
After namin sa Balete 3, kinuha na namin yung gamit namin sa hotel at dumiretso sa port. Bago pumasok ng port, dumaan muna kaming simbahan, saka dito sa may welcome to Siquijor na signage. Overall, siguro nasa around 16 to 18,000 na nagastos namin. Lahat-lahat na kasama hotel at airfare. Sobrang sulit na nito para sa experience mapuntahan ng Siquijor. Sobrang gandang isla, na sigurado mas dadami pa ang turismo sa lugar na to. So, nandito na kami sa may Dumaguete Airport. So, ang flight namin is 5:30 pa. So, ang oras alas 4 pa lang. Aga pa kami ng mga 1 hour. So, yan. Dito na natatapos ang aming Siquijor trip. Sana nag-enjoy kayo manood. So, ayun. Until next time. Bye!